Alright, tayo ngayon ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. Welcome ulit sa bawat isa. Palakpakan niyo po inyong mga sarili. So, babasahin ko ngayon muna ang ating paksang talata na hango natin sa aklat ng mga taga-Pilipos. Okay, akong babasa. Sundan niyo lang po ako sa inyong mga mata. Kita niyo po ba dyan? Okay, kitang-kita, ano? Sabi niya, Pilipos 3:7 hanggang 16, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon, sabihin natin noon, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. O, kumbaga pala to, then and now. No? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Sabihin natin basura. Basura. Grabe, ano? Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling kabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe ang pangarap ni Paul. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Sige po, tayo sandaling manalangin. Maraming salamat sa yung salitang aming binasa, Panginoon, mga sulat ni Apostol Pablo sa church. Maraming salamat sa iyong presensya ngayong araw na to. Salamat sa tuwing linggo'y kapisan ka namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo ng iyong banal na Espiritu po ang siyang lumukob sa bawat isa upang ipaunawa ang iyong mensahe. At salamat sa dugo ng Panginoong Jesus na iyong anak na naglinis sa aming mga pagkakasala. Purihin ka, dakilang Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa palakpakan natin si Lord. So, ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong the supreme goal, no? Pag sinabing supreme, ito yung pinaka-high, pinakamataas na goal. The highest goal, in short, no? The supreme goal. Ang tema natin dito is, what's your goal in life? Ano ba ang goal natin sa buhay natin? Okay? Tanda natin, alam natin na maikli lang ang buhay ng tao. No, hindi tayo habang panahon dito sa earth. May nakatakda sa atin, may purpose. Okay? So, may purpose kung bakit ka nabuhay dito sa lupa. Lahat ng bagay na mag-e-exist sa earth ay may purpose for a period of time. Ano ang purpose mo? Alam mo na ba kung ano ang purpose mo sa buhay? Alam mo na ba kung ano ang goal mo sa buhay? Alright? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero,
Hindi ito ordinary purpose, ito po yung supreme purpose o supreme goal. Everybody say supreme. Everyone has a goal in life. May career, ano pa ba? Family, ano bang goal mo? Iahon ng pamilya sa buhay, pagandahin ng buhay, kaya tayo nagsisikap. Ministry, financial security or stability, yan ba ang goal natin? Education, mataas na pinag-aralan. No? May kanya-kanya tayong goal. Pero sabi ni Paul dito, the supreme goal is no longer earthly success, but Christ Himself. Yan ang sabi ng binasa natin kanina. Tinuring niyang basura ang kanyang mga success. Alam niyo si Paul, ano siya kapag meron silang ipipersecute, siya ang pipirma. No, mataas ang kanyang posisyon, no? Para siyang kapitan ng isang hukbo. Okay? At siya ay Pariseo. He was a religious leader. At kinikilala siya sa lipunan nila nung unang panahon. So, hindi siya mahirap na tao. Siya ay may kaya sa buhay. Pero ang sabi niya sa binasa natin kanina, sabi ni Paul, tinuring niya lahat ng yon na hindi na mahalaga. Okay? So, pag-uusapan natin kung bakit. Now, sabi sa Philippians, chapter 3, verse 14, English lang to, nung ating binasa kaninang Tagalog, sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pag sinabing I press, siya ay sumusulong, umaabante, gumugo siya. No? Pinipilit niya, sinisikap niya toward the prize of the high calling. Ang prize na ito, Z, letter Z, ibig sabihin premyo ito. Ang target niya, makamit niya ang premyo sa calling ng Lord sa kanya. Bawat isa sa atin ay merong calling. Tandaan natin yan ha. Sa mga bata, baka hindi nyo pa alam ang inyong calling. Pero as you grow, as you mature, malalaman nyo na meron kayong calling. Alright? Sa Lord, mula sa Diyos. Pero yung iba, hindi nila nakahanap yun hanggang sa namatay na lang sila sapagkat yung kanilang isip, yung kanilang puso, yung kanilang katawan ay na-focus sa mga bagay na temporary or temporal dito sa earth. Meron dalawang klase ng goal sa buhay. Temporal goal at saka eternal goal. Okay? Tandaan niyo yan ha. Pag sinabing temporal goal, temporary goal, pang dito lang sa earth. Lasts only a lifetime. Ano-ano yon? Mga temporal goal. Pwede kayo magbigay ng example? Magkabahay ng mansyon. Magkakotse ng GMC. No? Maging kontraktor. Umasenso, gumanda ang buhay. No? Hanggat kaya, sige, magkamal ng pera, mag-ipon ng marami, mga temporal goal. What if namatay ka, kinuha ka na ng Diyos? Kaya ka nagsisikap, pinagbubuti mo ang trabaho para makaipon, para sa pamilya. Pag yan ang goal mo, temporal goal yan. Goal na iiwanan mo. Okay, nandito lang yan, superficial. Pero yung eternal goal ay mas mataas. Ito na yung pangwalang hanggan na goal. Nung makita ito ni Apostol Pablo, sabi niya, ito lahat ng achievements ko, ito lahat ng successes ko, walang kwenta pala to. Basura pala to, kumpara sa natagpuan kong eternal goal ko ngayon. Ano yung eternal goal niya? Tatlo yun. Ipapakilala, yan ang aking tatalakayin ngayon sa inyo. Okay? Na nagpipress toward siya. Number one, the supremacy of Christ over all things. Yung kinikilala niya na si Jesus Christ ang all supreme sa lahat ng bagay. The supremacy of Jesus Christ sa lahat ng bagay. Ayon doon sa ating binasa, verse 7 and 8 yan. Ano? Sabi dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Aha. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga.
Ano yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Grabing goal yun. Now take note, si Paul dito na nagsasalita, actually nakamtan niya na si Jesus. Noong nagpakilala si Jesus Christ sa kanya sa Damascus, saved na siya. Pero gusto niya pang makamtan. Ang pagkakamit na ito na hinangad ni Pablo ay ibang klaseng gusto niyang maranasan ang Panginoon. Sabihin natin maranasan. Mamaya, i-discuss ko yan. No? Pag sinabing supremacy, anong ibig sabihin ng supremacy? Pinakamataas sa lahat. Pinakamatayog sa lahat. You are putting Christ on top of your career, on top of your finances, sa iyong family, sa iyong marriage, sa iyong studies, sa iyong friendship, sa iyong mga relationships with people, no? Etc. Si Jesus Christ ang above all. Mas mataas siya. Kung ganyan ang goal na gagawin natin, panigurado ako, no? Malapit ka na sa trono ng Panginoon, no? All right? May kilala na ba kayong tao na ganito ang mga pinapangarap sa buhay? Karamihan sa pangarap sa buhay, no? Gusto ko maging doktor. Gusto ko maging architect. Gusto ko maging nurse. Gusto ko maging engineer. Ano mga pangarap natin sa buhay? Pero si Paul iba. Sabi niya, gusto kong maging kamukha ni Kristo. Gusto kong maranasan ang naranasan ni Kristo. Alam niyo yung naranasan ni Kristo? Aayawan ng tao yun. Kaya nga nagtago ang mga disciples Nung si Kristo ay hinuli, dinakip, anong ginawa ng mga disciples, ng 11 disciples? 11 na lang kasi wala na si Judas Anong ginawa? Nagsipagtaguan. Ayaw nila. Baka mahuli sila. Baka sila din ay latiguhin. Si Paul, sabi niya, gusto ko yan. Gusto ko latiguhin din ako. Gusto ko maranasan yan. Gusto ko patayin din nila ako. Kaya tuwan-tuwa si Paul pagka ganun Gusto ko saktan nila ako kasi para sa kanya, itinuturing niyang yung dinanas ni Kristo ay dinanas niya. Kumbaga, ang pagkakakilala niya sa Panginoon ay parang siya yung nasa katawan ni Kristo. No? Anong klaseng goal ito? Anong klaseng pangarap ito na meron si Apostol Pablo? Yung ginamit ni Paul dito na Greek word na walang kabuluhan, basura, alam niyo po, sa Greek word ay skubalon. Sabihin natin skubalon. Ibig sabihin rubbish, trash, refuse, dung. Pag sinabing dung, manure, animal manure. Yung compost, yung tae ng kabayo, tae ng aso, tae ng animal, yan ang dung. Ang kanyang achievements, ang kanyang success in life ay tinuturing niyang walang kwenta, skubalon, walang kabuluhan, rubbish, basura. Ganun ang sabi niya. Yung mga dating itinuturing ni Paul na achievements niya noon para sa kanyang ngayon ay walang kabuluhan na dahil kay Kristo, nung makilala niya si Kristo. Sobra siyang na-inlove kay Jesus. Sino sa atin, sino sa inyo ang nakaranas ng ganong feeling na na-inlove kay Jesus? Sobrang active mo, sobrang love na love mo si Lord. No, ito 'yun, skubalon ang lahat ng bagay. No? Nawalan. Alam niyo si Paul, bakit din siya nag-asawa? Binuhos niya na ang kanyang puso't isip kay Lord. Alright? So, yan, So, they are now considered lost for Christ. Nawala na yon para kay Kristo. No? Parang tinapon niya na. Anong ginagawa sa basura? Tinatabi sa kwarto? Tinatapon yon. Pag basura na, hindi mo na iingatan. Tama? Itatapon mo na. Alright? So, hindi mo na babalikan. Kaya si Paul, hindi niya na pinabalikan yung kanyang nakaraan. Kasi, sinunog niya na yung bridge. Doon, wala na siyang babalikan. Dire-diretso na siya kay Lord. Okay? So, kaya nga, ang ating physical temporal goals in life ay hindi po dapat humarang, hindi siya dapat mag-stand in the way, umauna sa eternal plan ng Diyos. Dapat kung ano yung mga pangarap natin sa buhay,
No? Ako may marami akong pangarap sa buhay, no? Maski may edad na tayo, may pangarap pa rin tayo, lalo na kayong mga kabataan. May mga pangarap kayo sa buhay. Subalit, hindi dapat yan humarang sa eternal plan ng Lord. Kasi ang mga pangarap natin sa buhay ay po pwedeng makat short kapag kinuha tayo ng Lord. Di natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. Di, tama po ba? Huwag nating pag-aksayahan ng panahon masyado ang temporal goals natin sa buhay. Yung ating mga temporary plans and goals dito sa life. Kasi marami pong hindi na nila narating yon dahil kinuha na sila ni Lord. Hindi sila aware na kukunin sila ng Lord. Last day niya na pala yung panahon na yon. Sinasabi kong alam ko lang na yun na yung huling oras ko, igugugol ko na ang life ko sa Panginoon. Pero si Paul hindi. Mahaba pang panahon niya, ginugol niya na lahat. Amen? Kasi ang goal niya ay nandoon, upward. Wala dito sa earthly things. Okay? Sabi dito, Matthew 6:33, very popular tong verse na to, kabisado ito na halos ng lahat ng Kristiyano. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Unahin mo daw si Lord sa iyong buhay as your first blessing. Si Lord ang first blessing mo. No? Siyang unahin mo at siya na ang bahalang magdagdag sa mga needs and wants mo. Ano yung ibibigay niya sa'yo? Needs and wants bilang secondary blessings. Ano? Idadagdag na lang yon. Pag meron ka na ng first blessing, who is the Lord, napasayo na si Lord, yung needs and wants mo sa temporal life, anyway, temporary lang naman to eh. Lord, gusto ko magkabahay, gusto ko mapa-second floor to, gusto ko mapagawa to, kailangan ko lang naman ng 2 million. Ano mga ganon, ano? Kung gugugulan ko to ng panahon, magninegosyo ako para makabuo ako ng 2 million, mauubos ang time ko, ilang taon ko kaya gugugulin ito. Ay mga ganong pangarap, ano? Pero temporal lang yun eh. What if hindi ko, after 5 years, kinuha na ako ni Lord? What if after 10 years, kinuha na ako ni Lord? Naintindihan natin? Hindi ko pa nabubuo yung 2 million. Diba? Kasi ang goal ko ay mapaganda yung bahay. No? Ang goal ko, magkaroon ng mga bagay na temporary lang sa life na iiwanan ko din naman. Naintindihan natin? Ang edukasyon, iiwanan din natin yan. No? Abutin niyo yung pangarap, ang inyong edukasyon, pero huwag niyong ubusin ang inyong panahon sa bagay na yon. Meron akong kaklase ng high school. Kami ay 4th year high school, 4th year o 5th year high school. 5th year high school ako noon kasi evening class kami, kaya may pang 5 taong kami noon. Hanggang 4th year lang ang class noon, pero pag evening class ka, meron kang 5th year. Kasi yung ibang subjects mo, kukunin mo sa ibang susunod na taon, pang 5 taon. Okay. So may kaklase ako nung 5th year high school ako. Anong nangyari? Nag-share ako sa, anong tawag ng pergola? Ano yung pergola? Yung pavilion, yung bilog, no? Na may bubong na maluwag, malakin. So habang mga 2 oras na walang klase, okay? Vacant class, nagkakagulo, iba't ibang mga section, nandoon, nagkakatuwaan, kasayahan, mga high schoolers. Mula 2nd year, 3rd year, 4th year, hanggang 5th year, halo-halo. Ang dami-daming bata. Sumigaw ako, punta ko sa gitna. Makinig kayong lahat! Makinig kayo, meron lang ako sasabihin sa inyo, pabilis lang to, 5 minutes. Lahat tayo ay kukunin ng Panginoon balang araw. Di natin alam kung kailan. Maging handa lang tayo sa ating buhay. Huwag natin sabihin, bata pa tayo. Kailangan natin makilala si Kristo. Ang sabi ng Panginoon, nag-preach na ako, nag-share na ako, sumigaw lang ako doon. Ano? Pagkatapos, pinatawag ako sa principal room kasi hindi ko napansin yung palang principal's office, katabi lang noong pavilion. Nadinig ako. Catholic school yun eh, Immaculate Conception Academy. Pero nung pinakita ko sa kanila yung Bible ko, may pirma ni Cardinal Sin. O Catholic Bible po yung Bible kung ginagamit. Ito pong sabi dito. Kasi sabi nila sa akin, gusto mo tanggalin ka namin sa school? Nagpipreach ka dito, Catholic school to. Catholic Bible po itong binabasa ko. Ayan. Hindi sila naka-imik. So, pinayagan na nila ako, nag-okay na. Yung isa doon, pinatanggap ko kay Lord, sabi ko, gusto mo ba tumanggap sa Panginoon? Tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. After a few days, nabalitaan ko na lang
Kaya pala daw siya hindi na pumapasok, sabi ng pamilya niya, namatay na siya. Okay? Ang pumasok agad sa isip ko, what if that moment di ako nag-share sa taong yun? Maraming pangarap yung batang yun, pero hindi natin masasabi. Bata, matanda, hindi natin hawak buhay natin. Amen ba? Unahin natin si Lord, kilalanin natin ang Panginoon. The supreme goal is who? Supreme goal is si Jesus Christ. Punta tayo sa pangalawa. Pakibasa yung pangalawa. The goal, ready, go. The goal is to know Christ personally. The goal is to know Christ personally. Sa chapter 3 verse 8 to 10 ang nakalagay diyan. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe ang goal na to ni Paul. Gusto niyang maging katulad talaga, maranasan ang dinanas ni Kristo physically. Ano? Maraming mga tao ayaw mamatay eh. Ayaw mamatay talaga. Kahit Kristiyano na. Pero si Paul, iba. Dahil sobra ang kanyang pagmamahal kay Jesus Christ, na sobrahan siya sa pangarap niyang maranasan niya si Christ sa buhay niya, hindi lang spiritually, kundi physically. Gusto niyang, yun ang sabi niya, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yung salitang lubusang makilala, no? Ang Greek word na ginamit niya diyan ay ginosko. Sabihin natin ginosko. Ang Greek word, intimate, relational knowledge. Yung bang knowledge mo sa Diyos na dikit ng gano'n, no? Hindi siya knowledge na head knowledge lang. Ginosko is deep personal connection and awareness that is gained through experience rather than simply by acquiring information. Yung parang nag-study ka lang sa school, no? Nagba-Bible study ka lang, nakilala mo si Jesus Christ dahil kaka-Bible study mo, kakapakinig mo ng Word of God. Ang ginosko ay iba. Nakilala mo si Christ sa pamamagitan ng mga dinanas mong mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Ganun ang gustong pagkakakilala ni Paul. Para ma-feel niya kung ano yung na-feel ni Christ at that moment na dinadanas niya yung kanyang mga suffering. Okay? So, merong tatlong aspeto na pinapangarap ni Paul. To gain Christ, doon sa binasa nating 8 to 10, to be found in Him, and to know Him. Those three things. Now, una, salvation. Of course, saved na siya. Pangalawa, identifying Christ in His righteousness. Pangatlo, yung to know Him, fellowship. Everybody say fellowship. Pag sinabing fellowship, yung makadaupang palad mo, ano bang tawag, paano ko ba mailagay ito sa words? Alam niyo yung, alam ba, pag nag-fellowship, kumakain tayo, nagkukwentuhan tayo, nagkakasiyahan tayo, shoulder to shoulder, no? Kakakilanlan kayo, nagiging close kayo, kaysa kung hindi kayo nagkikita. Ang fellowship ay ganon, maranasan niya literally si Jesus. Yan ang gusto niyang sinabi. That is to know Him. Okay? So ito yung mga pangarap ni Apostle Paul. Now, ang tanong ko dito, bakit ko ito tinuturo sa atin? Si Pablo to eh. Kasi meron siyang sinabi sa dulo na isi-share ko mamaya sa bandang huli pag magtatapos na tayo. So ito yung tatlong aspeto ha.
Christ the object of your pursuit daily. Everybody say, make Christ Make Christ the object of your pursuit daily. Kung ano yung gusto mong mangyari araw-araw, gawin mong si Kristo ang hantungan nito o dulo nito. Yan ang sinasabi diyan ni Paul. Not just every Sunday. Not just every Sunday daw. Yung iba kasi, every Sunday lang sila Christian eh. Sunday Christian ang tawag doon. Okay? Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ang layo, ano? Ang daming araw na namumuhay tayo wala sa Panginoon, pero pagdating sa Sunday, ano tayo? Parang religion lang talaga ang Christianity. Christianity is not religion. Ulitin natin. Christianity is not religion. is not religion. It is our relationship and fellowship Fellowship with Jesus Christ. with Jesus Christ. Ganun yun. Amen? Yung prayer mo, yung Word of God, yung understanding mo sa Word of God, yung worship mo, hindi lang tuwing Sunday. Nagpe-pray lang ba tayo pag Sunday? O nakakapag-pray lang ba talaga tayo pag Sunday? Nakakapag-worship lang ba tayo pag Sunday? Nakakabasa lang ba tayo ng Bible pag Sunday? Ang tawag doon ay Sunday Christian. Ha? Paano kung kinuha ka ng Lord Monday? Kinuha ka ni Lord Tuesday? Kinuha ka ni Lord Wednesday? Andun ka sa sin. Ulitin natin. Doon sa mga bagong dating. Make Jesus Christ, ready, go. Make Jesus Christ your object of pursuit daily. Not just every Sunday. not just every Sunday. Ganun yun, ha? Yan yung ibig sabihin ng number 2, na the goal is to know Christ personally. Kilala mo ba si Jesus personally? Bigyan ko kayo ng analogy, isang paghahalin tulad. Ito, may mga kabataan, may mga single dito. No? May nakilala kang guy. Na-in-love ka sa guy. O isa kang guy, na-in-love ka sa girl. Tapos, nagkakilanlan lang kayo online. Tapos, ang relationship nyo, online. Tapos, ang kwentuhan nyo, online. Naintindihan natin? Hindi kayo personal na magkakilala. Online lang kayo magkakilala. Naintindihan natin? At during session lang, pagka meron kayong internet, mag-online kayo sa isa't isa, yun lang. Personal relationship is magkasama kayo. Magkasabay kayong lalakad sa pupuntahan nyo. Naintindihan nyo ibig sabihin? First, everybody say personally. Personally. Si Jesus Christ, wala dito physically. Ano? But you can still personally know Him and experience Him in your life. Kapag ka lagi kang nagpipray sa Panginoon, nag-i-study ng Word of God. Tandaan nyo to, tingin kayo sa akin. A prayerful man, ang isang taong mapanalanginin, madasalin. Taas ang kamay ng mga madasalin dito. Hindi nga, taas ang kamay ng mga madasalin dito. Konti lang. Konti lang. Medyo mababa. Ang isang taong madasalin ay madaldalin sa Panginoon. Yung pagka nagpe-pray ka, ikaw, ang haba mo mag-pray, dami mong dinadaldal, sinasabi kay Lord, lahat ng needs mo, lahat ng wants mo, lahat ng frustrations mo, ang dami mong sinasabi kay Lord, na parang si Lord, hindi niya alam ang mga nangyayari sa'yo. Naintindihan natin? Yan ang madasalin. Wala namang problema doon. Ang problema lang doon, baka may sinasabi ka na mali kasi mas alam ni Lord ang mga nangyayari sa'yo kaysa nalalaman mo.
Naintindihan natin? Okay? Now, may isang way na makipag-fellowship kay Lord. Paano? Na hindi ka nagiging madaldalin. Ano? Ha? Pag nagbabasa ka ng Bible, si Lord ang nagsasalita sa iyo. Naintindihan natin? Binabasa mo ang kanyang word. The Bible is God's word. God's love letter to you. He's the one talking to you pag binabasa mo ang kanyang salita. Nai-enlighten ka, marami kang alam. Ngayon, na habang nagbabasa ka ng Biblia, pinag-aaralan mo ang Bible, dumadami ang nalalaman mo na hindi mo dating alam. Naintindihan natin? So, there are two ways to communicate with God, to have fellowship with God. Through prayer or through His Word. I would rather communicate with God through His Word. I will let God talk to me more than I'm the one talking to Him more. Naintindihan natin? Are we learning this? It's better to read the Bible and listen to the Holy Spirit sa Panginoon kung ano ang sinasabi niya sa Word of God kaysa sa ako ang magsasabi kay Lord na alam naman na niya ang mga sinasabi ko. At meron pa akong hindi nasabi na alam niya na. Naintindihan natin? Sabi ni Jesus, bago pa daw lumabas sa bibig natin mga sasabihin sa prayer, alam na ng Diyos. Kahit daw yung buhok natin ay bilang, our hairs are numbered. May bilang ito. Ito pang 1032. Itong buhok na to. Hindi natin alam yon, pero siya may bilang yon. Kumbaga, nakamarka yon, na-coded ang buhok natin. Naintindihan natin? Alam niya tayo ang karakas natin. When we come to the Lord and have fellowship with Him personally, knowing Christ personally is not by too much talking to the Lord, but listening to the Lord. Let the Lord speak to you through His Word. Amen po? Amen. Are we learning? The goal is to know Christ personally. Ano pa? Pangatlo, and the last. Pakibasa, number 3, the discipline, ready, go. The discipline of our Christ. May disiplina pala. Pagka pinangarap mo si Kristo, ginol mo si Jesus, sinabol-habol mo si Lord, no? Kailangan discipline, may disiplina kang gagawin. May mga pagtitiis kang gagawin. Alright? Basahin natin Filipos 3:12 hanggang 14. Sabi diyan, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Pag sinabing ganap na, perfect na ako, hindi pa ako perfect, sabi ni Paul. Ngunit, sinisikap kong makamtan, sabihin natin ang sinisikap. Sinisika. Sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Ano daw yung isang bagay na ginagawa ni Paul? Habang nililimot ko ang nakaraan, ano yung mga nakaraan? Yung kanyang mga past successes and achievements. Nililimot niya na yun. Sabi niya kanina, basura. Yan ang binasa natin kanina. Habang nililimot ko ang nakaraan, at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi. Sabihin natin yung salitang nagpupunyagi. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Meron palang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Gusto niyo bang mapunta sa langit? Gusto niyo bang maranasan yung buhay na yon sa langit? Ang una niyong kailangan maranasan ay si Jesus Christ. Ang ating pursuit in life, wag po sanang temporal only. Pandito lang. Ang ating pursuit in life ay dapat pang eternal. Everybody say eternal. Eternal pursuit. Okay? Huwag nating gugulin ang ating lakas, ang ating oras dito sa mga bagay na iiwan natin. So, hindi ko maubos maisip yon. Kung ikaw ay may bilyones na pera sa bangko,
At iiwan mo lang din. Anong saysay ng pera mo na yon? Kung ikay maraming lupain, marami kang bahay, marami kang successes, marami kang achievements, kilala ka sa lipunan, influential ka, mataas ang reputasyon mo, lahat ng yun ay iiwan mo. Tama? Isang bagay lang ang hindi mo maiiwan-iwan. Alam nyo kung ano? Ang iyong kaugnayan sa Panginoon. Yun yung magtatawid sa iyo pagkatapos mo dito sa earth. May sinabi ang Bible, bawat tao daw na namatay na, wala na silang pag-alaala sa kanilang buhay sa lupa. Ibig sabihin, tapos ka na doon. Kung ikaw ay namatay, tumawid ka sa kabilang buhay, at wala ka kay Jesus Christ. Tapos, dito sa earth, meron kang kasalanang kailangan mong pagbayaran na hindi nabayaran o hindi natubos. Sino yung tumutubos ng kasalanan natin? Jesus. Hindi natubos. Hindi na pagbayaran. Alam niyo yung sanla? Sino nang karanas magsanla ng may ay nako. May Okay. Nagsanla ka ng isang bagay na mamahalin, sinanla mo. No? Hindi mo na natubos. Anong mangyayari? Ay nako. Narimata. Pag narimata, anong mangyayari? Wala na. Hindi mo na mababawi pag rimatado na. Kahit makiusap ka doon sa pawn shop, wala na po eh. Wala na. Nabili na ng iba. Nako, wala na. Hopeless case na. Naintindihan natin? Pag narimata na ang buhay mo rito sa lupa, buhay mong hiram, buhay mong utang sa Diyos, narimata na. At ang kasalanan mong naiwan dito, hindi na pagbayaran ni Kristo, pagbabayaran mo yun doon sa kabila. Gusto niyo yun? Ayaw po. Yun ang goal ng mensahe natin ngayon. Maintindihan natin na dapat ang ating pinag-uukulan ng panahon dito sa earth ay hindi temporal na mga bagay, hindi yung pang maitawid lang tayo sa kain natin, no? Kundi magbigay tayo ng time sa Panginoon sa mga eternal things. Ang sabi ni Jesus Christ, do not lay up treasures on earth. Lay up treasures in heaven na walang nakakapagnakaw. Amen po ba? Nakapag-ipon na po ba kayo sa langit? Sa mga manunood o nanonood sa ating video, nakapag-ipon na po ba kayo sa langit? Bago lubugan kayo ng araw. Maraming issues sa Pilipinas, maraming issues ngayon sa politika, sa gobyerno, sa eskwelahan, sa pamilya, sa paligid, sa asosasyon, etc. Ubos na ubos ang oras mo sa mga bagay na ito, na iiwanan mo lang din. Mag-ipon ka ng panahon para sa kabilang buhay. Amen po ba? Okay, ang sabi dito ni Paul, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Meron palang gantimpala pagka ikaw ay nagpakahirap kay Lord. Gusto niya ba ng prize ng gantimpala? Ba, iba si Lord magbigay ng gantimpala. Ha? Diba? Iba si Lord magbigay ng gantimpala. The best ang prize pag si Lord nagbigay. Hindi mo kayang ilarawan yun. Ha? Ang gantimpalang ito ang pinagpupunyagian ni Apostol Pablo, no? At ito ay nasa langit, wala dito sa lupang ito. Tandaan natin yan, amen? Pabibasa ito, Filipos 3:13. Sabay, pakilakas ha. Iniwan ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Yun, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. No? Kung ang goal ni Paul ay marating ang nais niyang makamtan na si Jesus Christ, kailangan niyang limutin ang kanyang nakaraan. Alam niyo kung bakit? Itong mga nakaraan natin, ito ang pumipigil sa atin para makausad.
Yung hindi ka makamove on, alam niyo ba yung sabihin? Kasi lagi mong naalalim na karoon. Alam mo, nakaraan, galing ko. Dami ko kita yung mga medal ko doon sa bahay. Sana? Ano nangyari? Mga gano'n, I want, no? Meron namang iba, ang nakaraan niya, negative. No? I want ko, always a failure. Hari ako ng sablay eh. No? Hindi siya makaalis-alis doon sa kanyang masamang nakaraan, mga nangyari sa kanya, kaya hindi siya makarating sa kanyang pupuntahan. No? Whether good or bad ang yung past, huwag mo nang balik-balikan. Amen? Tumingin ka sa nais ng Panginoon sa iyo. Malay mo, kaya nangyari sa iyo yung nakaraan na yon. Dahil meron pala siyang layunin sa buhay mo balang araw. Amen po? Okay. So, these are the three supreme goals ni Apostle Paul. Ang sabi niya doon, sa binasa natin kanina, the supremacy of Christ over all things. No? The goal for Paul is to know Christ personally. Pangatlo, the discipline of pursuing Christ. Paghihirapan mo talaga. Alam niyo, may mga Kristiyano na kaya sila nagpaka-Kristiyano kasi gusto nila ng pagpapala. Ang akala ng mga tao, ang pagiging na kay Kristo ay blessing. Puro blessing ang matatanggap mo. Hindi po. No? Mali ang akala ng ibang mga tao. Si Paul dito, kinakailangan meron kang goal na aabutin. Katulad ng sinasabi ni Apostle Paul. Hindi ito puro blessing. In fact, ang sabi doon, yung mga kahirapan, mga pinagdusahan ni Christ, gusto niyang maranasan. Kaya nga si Jesus Christ, anong sabi niya sa mga disciples niya? If you want to be my disciple, what? Carry your cross daily and follow me. Ang cross ba, madaling buhatin? Hindi. Mahirap. Ang krus ay simbolo ng ano? Kabigatan, simbolo ng kahirapan, walang comfort. Ano pa ang krus? Simbolo ng pagdurusa, simbolo ng parusa, at simbolo ng kamatayan. Lahat ng negatibo sa krus, sabi ni Lord, pasanin mo. Amen? Ngayon, kung ang kapalit ng gantimpala naman noon sa pagpasan mo ay buhay na walang hanggan, papayag ka, tatanggapin mo ang challenge? Hindi. Tatanggapin mo ang challenge? Tanggapin mo ang challenge. Mga kapatid, tingin kayo sa akin. Itong church na ito, itong ministry na ito, na 2 years old pa lang tayo dito eh. Okay? Nagsimula pa lang tayo sa ganito. No? Maliit lang, tayo-tayo pa lang, nagsimula tayo sa ganito. But if you can be faithful to the Lord in small things like this, God will entrust you big things in the future. Amen po? If you can be faithful to the Lord in the small offering basket, God will entrust you big financial freedom in the future. No? Di ko alam ba't nabanggit ko to. Gusto ko lang sabihin sa inyo, God is a rewarder of the faithful. God will reward you. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, God will reward you. God will reward you. Now, ito ang dahilan kung bakit tinuro ko to sa inyo ngayon. Punta tayo sa ating konklusyon. Ito ang dahilan. Sabi ni Paul sa Filipos 3:15 hanggang 16, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Taas ang kamay na matatag na sa pananampalataya. Kay Jesus. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, hindi ganito ang inyong goal, hindi ganito ang inyong pangarap, hindi kayo katulad ko, sabi ni Paul, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan. Kung ano yung nakamtanan natin ngayon, as Christian, hold on to it. Panghawakan mo na. Maging faithful ka na lang doon. Amen? And later, the Lord will improve you. Now, tingnan natin yung matatag na sa pananampalataya. Ano po ba ang karakas o kategorya ng mga... paano mo makikilates na matatag ka na sa pananampalataya? Ano yung number 1?
yung nakakasiguro ka na sa iyong kaligtasan. Sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? When you die, you'll go to heaven because of Jesus Christ. Christ purchased you. Binili na ni Jesus Christ ang iyong pagbabayaran. Tinubos na ni Jesus Christ. Sigurado na kayo? Number 1 yan. Number 2, yung may personal life verse ka na. Ano bang personal life verse mo? May life verse ka ba? Akin, ano? For to me, to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21. Sino may kamukha kong verse na yon? Life verse sa Bible. Na habang buhay itong hinahawakan ko. Si Mrs. ang kanyang life verse ay akala ko Romans 8:28. All things work together for good. Nagbago na. Sige. Ano, Galatians 2:20. Go. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako na pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Yes, palakpakan naman natin. Yan. May mga verse ka sa kakabasa mo ng Bible, mayroon ka nakukuhang verse na nireveal sa iyo ng Lord na, ito yung verse ko na panghahawakan ko habang buhay. Dito ako palalaguin ni Lord. Life verse ko na to. Okay, sa akin, Philippians 1:21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Pag sinabing to live is Christ, maghirap man ako sa buhay na ito, ang gain ko, pag namatay na ako. Okay? So, meron kang life verse, matatag ka na sa pananampalataya noon. Number 3, ano yung pangatlo? Yung nag-decide ka na to follow Jesus, no turning back. Nag-decide na ako, decided na ako na I will follow Jesus. Pangapat, yung seryosong naglilingkod ka sa Diyos. Sabi natin seryoso. Pag seryoso, may kapalit yun. Yun sinasabi ni Paul dito, may discipline sa pursuit mo kay Christ. Ano yung pag seryoso ka? Magsasakripisyo ka ng oras. Maski masama ang pakiramdam mo, Lord, commit ako sa iyo, Lord, pupunta ako. Amen? Seryoso ka eh. No? Panglima, yung handa ka nang lumaban sa dyablo. Ready ka na? Satan, fight nga tayo. Sige, tuksuin mo ako, lagot ka sa akin. No? Kumbaga, palaban ka. Ito ang mga sign ng matatag na sa pananampalataya. Sabi ni Paul ulit, no? Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Earthly goals fade away, but Christ endures forever. Make Jesus your vision, treasure, and pursuit. Everybody say this with me. Make Jesus your vision, treasure, and pursuit. Yung talagang hinahabol mo. No? Okay. Ang personal challenge ko sa bawat isa sa inyo ngayon ay evaluate niyo po ang inyong sarili this week kung saan kayo nandito sa pinag-usapan natin. And then, mag-pray kayo kay Lord. Renew your commitment. Lord, you are my highest goal. From now on, you will be my pursuit. You will be my highest or supreme goal in life. Amen po? Dito na ako magwawakas sa verse na ito. Colossians 3:1-4. Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na,
mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Lahat ng mga Kristiyano nung unang panahon na namatay, naging martyr for Christ. Meron silang reward in heaven. Amen? I hope bawat isa sa inyo naintindihan nyo ito. Amen? Kung naintindihan nyo ito, ang first goal nyo, sige sa akin. Alam nyo kung ano yung first goal nyo? Slowly but surely, ang inyo munang pamilya. Dalhin nyo sila kay Lord. Dahil ang taong pinakamalapit sa inyo, ang kauna-unahang obligasyon nyo para ipakilala si Jesus Christ sa kanila. Kung hindi man kayo marunong mag-explain ng Bible sa kanila, invite nyo lang po sila para makapakinig ng Word of God. Amen? Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Sapagkat binigay mo sa amin ang pagkakataon upang kami ay marinig ang iyong salita. Ama, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat sa salita ni Apostol Pablo. At binahagi niya sa amin ang kanyang pangarap kung papaano mamuhay ang isang matatag na sa pananampalataya. Hinihiling namin, Panginoon, na maging pursuit namin, Panginoon Diyos, ang bagay na ito, the supreme goal in life. Sa lahat ng mga nandito ngayon, na hindi nyo pa sigurado ang inyong buhay na walang hanggan, hindi pa kayo sure, tanungin kita ng isang personal na question. Habang nakapikit ka, nagpipray, tanungin kita, kung sakaling kunin ka ni Lord mamayang gabi, kung sakali lang, sigurado ka ba na pupunta ka sa langit? Or hindi ka sigurado? Kung hindi ka sigurado, tanggapin mo lang si Jesus Christ sa iyong puso. Amen? Tanggapin mo lang siya sa iyong puso. Sabihin mo lang prayer, Lord Jesus, narinig kita. Makasalanan ako, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala na kita, susundin kita sa aking buhay, gabayan mo ako. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, Panginoon. Make that your personal prayer. Kung yan ang prayer mo, and you believe in your heart, naniniwala ka sa iyong puso, na dininig ka ng Panginoon dahil nandito si Lord eh. Kung naniniwala ka ng gano'n at dinidinig ka ng Lord sa pagkakataong yon, sabi ni Jesus, sino mang lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ang sino mang tatanggap sa akin ay bibigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. Sino mang sumampalataya at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maging anak ka ng Diyos? Ang isang anak ng Diyos ay eredero ng Diyos. Kung ikaw ay eredero ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos, when you die, God will take you to where He is. He owns you. Si Jesus Christ namatay sa krus para hugasan ka sa iyong kasalanan. Muli siyang nabuhay bilang tanda na natapos na ang kabayaran ng kasalanan. Tinubos niya na, hindi mo na kailangan pagbayaran yon. Ang kailangan mo na lang gawin ay magpatuloy ka sa Kanya at talikuran mo ang buhay na makamundo. Yun lang ang kailangan mong gawin. Wala nang iba. Simple lang. And then learn more to know Jesus Christ. Matuto ka kay Lord. Makinig ka lang. Ang pananampalataya daw ay nakukuha lamang sa pakikinig. So mahalaga yung umaattend tayo ng gawain para makinig. Challenge ko po sa inyo, umattend lang po kayo, makinig kayo. Yun lang po naman ang hinihiling ni Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon.
sa pagkakataon na kami ay nakilala ka namin, O Diyos. Na kami ay tinausap mo sa magitan ng iyong salita. Tinataas ka namin, Ama, sa araw na ito, lahat ng mga kaluluwa na nandito, na naabot ng aking tinig, maging yung mga makakapanood ng video na i-upload mamaya. Lord, hinihiling namin na ikaw, Panginoon, ang umabot sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magpahayag ng iyong salita na aking nabanggit. Hindi perfect ang aking mga nasabi pagkat ikaw lamang, Panginoon, ang perpektong makapagpaparating nito sa puso ng bawat kaluluwa. Pero sa lahat ng nandito ngayon, Panginoon, bata man o matanda, Lord, kasihan mo sila ng iyong Espiritu, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord.